po, sige po. Next time ha. Sige. At ngayon po, magandang hapon sa atin lahat mga kaibigan. Ay ang pagpapala ng Diyos ay sa atin lahat sapagkat panahon na upang tayo po ay magkaroon ng isang pag-aaral tungkol sa salita ng ating Diyos. Sapagkat ito po ay mahalaga sa ating panahon ngayon na atin na pong pag-aralan ang Biblia sa ating panahon. Ngayon po ating pong papakinggan ang mensahe na gustong iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Subalit, atin muna pong titignan ang sinasabi ni Jesus Christ sa Marcos 4:23 na sinasabi ng Panginoon, kung ang sino man ay may pakinig, ay kanyang ipakikinig. So, kung tayo po ay mayroong pandinig o may kakayanang makinig, ay panahon po ngayon para po tayo makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang panahon po ay nagtutumulin ang ating sanlibutan, di natin nalalaman kung anong mga kasaguna ang ating naranasan. Ngayon po ang ating pong patuloy na inihayag sa bawat isa sa atin na nakikinig. Paalala po ito ng Diyos sapagkat nasusulat po sa banal na kasulatan na sinasabi po ng aklat ng Amos. Ito po ang inihayag ng aklat ng Amos. Ayan. Otso. Ang kapitulo ay 11 hanggang 12. Sabi dito, narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpasabit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom ng tinapay o kauhaman dahil sa tubig, kundi sa pagkikinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y lalapoy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silangan, sila'y magsitakbo ng parut-parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Darating ang panahon ng kagutom sa salita ng Diyos. Kung nasahin nating makinig, ay hindi na ito mangyayari. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos habang buong tayo po ay may pagkakataong makinig, ay ating po ipakinig. Sapagkat darating ang panahon na ang Panginoon pagsapit ng kagutom sa pakinig ng salita ng Diyos. Subalit ito hindi na nila mapakinggan. Mangyayari po yan. At kung sa panahon na i-withdraw ng Panginoon ang kanyang hawak sa katauhan, ano man ang ating gagawin sa pagtawag sa Diyos, ay hindi na po natin siya masusupungan. Sapagkat sinasabi dito sa Proverbs 25, sinasabi dito, sabi ng Panginoon, kasabi dito, kung inyong inuwi na walang buo ang payo ko at hindi ninyo din inibig ang aking saway, ako man ay tatawa sa karawan ng inyong kasagunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Yan, pagka inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasagunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkakayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila ako ng masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. So ito mga pangyayaring ito ay mangyayari sa lahat ng tao sa sanlibutan.
Kaya ang panawagan ng Diyos, panahon na upang hanapin natin ang Panginoon. Sabi ng Isaiah 55 verse 6-7, hanapin ninyo ang Panginoon samantalang ito'y inyong masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin na masama ang kanyang masamang lakad at ang ligo ng kanyang pag-iisip at manubalik sa Panginoon at ang Diyos ay mapagpatawad ng sagana. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos po ay nanawagan sa bawat isa atin ang isang paghahanda na panahon na po upang tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Basahin natin ang kanyang banal na kasulatan. Kaya po sa mga oras nito, atin pong alamin kung ano po ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin para makita natin ang sinasabi ng banal na kasulatan at kung malaman natin ang gusto ng Diyos, gaganapin po natin ito bilang mga taong nanirahan sa sanlibutan ito. Ito po ang ating mababasa, sabi ng Diyos sa unang Timoteo 2:4. Ito ang gusto ng Diyos na lahat na mangyari sa katauhan. Sabi niya, ang gusto ng Diyos, ibig niya na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam sa katotohanan. So, ang mga tao ay gusto ng Diyos ay makaranas ng kaligtasan, inalok ng Diyos at makaalam sa katotohanan. Kung tayo po ay hindi nakakalam sa katotohanan, isang bagay na ating malaman ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa kanyang banal na kasulatan. Sapagkat sinasabi ni Jesus Christ sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Itong Biblia, dito po natin makikilala ang katotohanan. Walang ibang bagay na magtuturo sa atin para malaman ang katotohanan, kundi ang banal na kasulatan. Kaya po, panawagan po sa atin lahat, ang Biblia po ay madali pong kunin ngayon. Madali pong magkakaroon ng banal na kasulatan. Bakit? Tayo po ay mayroong mga cellphone. I-download nyo lang po ang cellphone, ang Biblia sa inyong mga cellphone. At magkakaroon na po kayo ng banal na kasulatan. At malaya po kayo babasa ng banal na kasulatan. Malalaman po natin ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po ang ating pag-aaral ay mahalaga na ating pagtatandaan na ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao ay ibig niya na lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa katotohanan. Kaya nga po ang Panginoon po ay mapagmahinuhod sa ating lahat. Ang sabi po nito sa 2 Pedro 3, ang versikulo po ay 9. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pangako, hindi mapapaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpaliban ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay makasumpong ng katotohanan at ang lahat ng tao ay maligtas at ang lahat ng tao ay magsisi na sa kasalanan. Ito po ang panawagan ng Diyos. Ating basahin po ang Aklat ng Gawa 17 verse 30. Ito ang kanyang sinasabi, ang panahon ng kahangalan ay pinapalipas na ng Diyos. Datapag ngayon ipinag-utos niya sa lahat ng tao nang magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ang kahangalan ng sangkatauhan ng mga taong hindi naniniwalang mayroong Diyos ay pinapalipas pa ng Diyos ito. Na ipinag-utos niya na sa lahat ng tao ay magsisi sa lahat ng dako. Subalit darating po ang panahon kung patuloy po tayong tatanggi sa panawagan ng Diyos. Iwiwit rin ng Panginoon ang kanyang habag sa sangkatauhan at ang kasunod po noon ay sakuna. Kaya nga po, ang panawagan ng Panginoon
na ipinag-utos niya sa lahat ng mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Saan man tayo naroon, ano man ang ating kinalalagyan, panahon na po ngayon upang tayo po ay magsisi. Alisin na po natin ang lahat ng ating mga kasalanan at pagsisihan ito. At ang lahat ng mga kalayawan na hindi narapat gawin ay talikuran na. Bago tayo matulog ay tayo po ay makipag-usap sa Diyos at sa ating pag-gising, sa ating kausapin ng Panginoon sa pagitan ng panalangin at pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Sapagkat ang panahon po ay nagtutumuli ang ating sanlibutan ay patuloy po ito sa pagkawasak. Dahil lahat po ng sinabi ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanyang ikalawang pagdating, ang lahat ng palatandaan na sinabi niya tungkol sa kanyang pagdating sa aklat po ng Matthew 24 ay sabay-sabay na po nakatupad ngayon. At ang mga sakuna ay ating pong patuloy na naranasan. Kaya ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, panawagan niya, sabi niya, sa aklat ng Gawa, 17, ang versikulo ay 30, ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dapat ngayon pinag-utos niya sa lahat ng tao na magsisi sila sa lahat ng dako. Mga kapatid, mga kaibigan, paano nga naman magsisisi ang isang tao kung hindi niya kinikilala ang kanyang kasalanan? Paano naman magsisisi ang isang tao kung hindi niya pinaniwalaan ang kautusan ng Diyos? Sapagkat kung walang kautusan, wala rin pong kasalanan. Dahil po ang kasalanan, ayon po sa Biblia, sa aklat po ng 1 Juan 3:4, ito po ang binabanggit. Ano ba ang kasalanan? Sabi nito, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Hindi tayo magkakaroon ng pagsisisi kung hindi tayo kumikilala ng ating mga kasalanan. At kung hindi rin natin kinikilala ang kautusan, hindi natin pinapaniwalaan ang banal na kasulatan o kanyang kautusan, hindi natin makikilala ang kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay makikilala ito sa pamagitan ng kautusan. Sabi po ng unang Korinto, ito po ating mabasa sa 15, ang versikulo. Ayan. Okay. Ayan. Dito po sa unang Korinto, chapter 15, ang versikulo po ay 56. Ito po ang sinasabi. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Walang kapangyarihan ng kasalanan kung walang kautusan. Kasi kung wala pong kautusan, wala rin pong kasalanan. Bakit nagkaroon ng kasalanan ng sangkatauhan? Dahil po mayroon pong kautusan na kanilang nilabag. Tayo po'y lumabag sa kautusan ng Diyos. Kaya po ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ito ang ating mababasa sa aklat ng Roma 5:12 o 13. Sabi dito, sapagkat ang kasalanan na sa sanlibutan hanggang dumating ang kautusan, ngunit hindi ipinigilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga po, ating po alamin ang kautusan ng Diyos upang makita natin kung saan tayo lumabag dito. At kung makita natin saan tayo lumabag sa kautusan ng Diyos, kung tayo nagkakasala at lumabag sa kautusan ng Diyos, panahon na po para po tayo magsisi sa ating mga kasalanan at talikuran natin ating kasalanan at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi po ng Panginoon sa aklat ng Matthew 22, 36 hanggang 40,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong lakas mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ang ikalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos ito na nasa kasalik ang buong kautusan. So paano ba natin susundin ang kautusan ng Diyos? Sapagkat ang kautusan ay nahati sa dalawa. Subalit, ito po ay 10 utos ng Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ay dapat nating sundin ang kanyang mga utos. At ang pag-ibig sa kapwa ay gaya lamang ng ating sarili. Paano ba natin mahalin ang Diyos? Sapagkat ang dalawang utos na ito ay nakasalig sa kanyang kautusan. Ang 10 utos ay patatagpuan po sa aklat po ng Exodo 20, verse 1 hanggang 17. Ang unang utos, kung mahal natin ang Diyos, ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Ang gusto ng Diyos, siya lang ating paglilingkuran. Siya lang ating sasambahin. Wala tayong ibang Diyos na dapat susundin sa ating buhay. Kundi ang Diyos lamang na Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Ang unang utos ay priority na ang Diyos lang ating paglilingkuran at sasambahin. Kung mayroon siyang kautusan na ipinag-utos, susundin natin ang Diyos sa pagitan ng ating pagmamahal o kalayaan sa pagpili. Ang pangalawang utos ay sinasabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng anumang arawang hinanyuan, anumang kawangis na sa langit, una sa ibabaw ng lupa, una sa ilalim ng lupa, una sa ilalim ng tubig. Huwag mong iyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na pamanipugpuin na aking parusahan ang mga magulang, ang mga anak hanggang sa ikatlong salin lahi na nagpuot sa akin. Ngunit makita ko ng libo-libong kaawaan ang umiibig sa akin tutupad ng aking mga utos. Ang ikalawang utos ay pinabawal ng Diyos ang pagsamba sa anong bagay na narawang inanyuan. Mga Diyos-Diyosan, yan po ilabag sa kautosan ng Diyos. Kaya po ang 10 utos ay mas mabawasan natin sa Exodo 20. Ang ikatlong utos ay sinasabi ng Panginoon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi ariing walang sala ang sinumang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Dapat itong ingatan. Kakausapin natin ang Diyos sa magitan ng panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos at sa magitan ng pagsamba sa Kanya. Hindi sa walang kabuluhang mga bagay gagamitin natin ang pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay banal. Ang ika-4 na utos ay sinasabi sa Exodo 20 verse 4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw nagagawa ka ng banal na gawain, ngunit 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang araw na iyan ay banal na araw ng Panginoon. Sino man ay huwag dapat magtrabaho sa araw na yan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa at ng dagat at lahat na roon at nagpahinga sa 7 araw. Kaya binasbasan ng Panginoon ng araw ng Sabat at ginawa itong pinakabanal. Itong 4 na utos ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. At itong 5 utos hanggang 10, ito po ay patungkol sa pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay 5 utos ay matatagpuan sa Exodo 20, verse 12, sinasabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa ibinigay sa iyo ng Panginoon. Panahon na mga kabataan na magkaroon tayo ng respeto sa ating mga magulang, sapagkat yan ay batas ng Diyos. Ang ika-6 na utos ay huwag kang papatay. Kung mayroon tayong kaaway na gusto nating awayin,
Huwag natin pag-isipang bumatay. Huwag natin pag-isipang patayin. Kung mayroon tayong kaaway, kundi tayo po'y magpatawad. Ang ikapitong utos ay huwag kang mangangalunya. Ang pagkikiyapin ay parusahan ng Diyos. Ang ikawalong utos ay huwag kang magnanakaw. Huwag mong pakialaman ng mga bagay na hindi sa iyo. Maghanap buhay tayo ng 6 na araw upang masapakan ang ating pangailangan. Huwag tayong gagawa ng masama sa ating kapwa. Ang ika-9 na utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ang pagbibintang ay kasisira ng iyong relasyon sa iyong kapwa. Ang ika-10 utos, huwag mong ibukin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong ibukin ang anumang mayroon sa iyong kapwa. Ang pag-ibot ay magpupos ito ng pagnanakaw. Masiyahan tayo kung anong ibinigay ng Diyos sa atin. Makontento tayo kung anong mayroon ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa na nabubuhay sa sanlibutan ito. Alamin natin sa ating buhay kung saan tayo lumabag sa utos ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng 1 Juan 3:4, ang sino man gawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Kung tayo lumabag sa pag-ibig sa Diyos, panahon na mapahid upang pagsisihan natin ito. At manumbalik tayo sa Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos, ito po'y pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa Diyos, itong 4 na utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Huwag kang sasamba sa anumang Diyos-Diyosan. Igalang mo ang kanyang pangalan, huwag papagitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang ika-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sapagkat ang araw ng Sabat ay banal. Ano ba yung araw ng Sabat? Ang ikapitong araw ng Sabat ay banal, ang araw ng Sabado. Dapat niyang ipangilin ng sangkatauhan. Dahil ang ikapitong araw ay binasbasan at pinagpala at ginawang banal ng Diyos. Yan po yung tanda ng kanyang paglikha. Tanda ng kanyang kapangyarihan bilang manlilikha. Mga kapatid ko, panahon na upang sundin natin ang kanyang kautusan. Sapagkat ang panawagan ng Diyos sa aklat ng Revelation, Apocalypse 14, pamagitan ng kanyang mensahe ng ikatlong anghel, ang unang anghel na sinasabi ng ganito, ang sabi po nito, ito po ang sigaw ng Diyos pamagitan ng kanyang anghel. Mensahe sa aklat ng Revelation 14. Sabi nito, at nakita kong ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa manahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan, wika at bayan. Ito ang panawagan ng anghel na sinasabi sa verse 7. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalutihan sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ang lupa at ang dagat at ang bukal na tubig. Ang mensahe ng anghel ay mayroong dalang mabuting balita. Ang mabuting balitang ito ay para sa lahat ng bansa, wika at bayan at lahat ng wika at lugar. Sapagkat ito po ay panawagan ng Diyos upang ang sangkatauhan ay maihanda sa panahon ng kapagapagan. Bakit kailangan dalhan ng mabuting balita ang sanlibutan ito? Ano ang dahilan? Sabi po ng Isaiah 24 verse 5, ito po ang dahilan. Ang sabi po dito, ang lupa naman ay nadumihan sa ilalim ng mga nanirahan doon, sapagkat kanilang sinuway ang kautusan ng Diyos. Binago ang alituntunin
at sinira ang walang hanggang tipan. Ano ang dahilan bakit kailangan ng dalhan ng mabuting balita ang sanlibutan? At ang mabuting balita kailangan ipahayag sa buong sanlibutan, sa bawat bansa, wika at bayan. Ang dahilan, dahil po ang lupa naman ay lubihan sa ilalim ng nanirahan doon, sapagkat kanilang sinalansan ang kautusan ng Diyos at binago ang malitutunin, sinira ang walang hanggang tipan. Ito ang dahilan kaya nanawagan ng Diyos sa lahat ng mga tao na ang mensahe ng unang anghel sa Revelation 14 verse 7, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kabatiran sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghakot at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng bukal ng tubig. Ang unang mensahe ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ano ba yung takot sa Diyos? Ang takot sa Diyos po ay pagsunod sa Kanyang kautusan. Ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Ecclesiastes 12:13. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang wagas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang katungkulan ng tao ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung tayo po ay lumalabas sa utos ng Diyos, panahon na po para tayo magbalik loob at sundin ang Kanyang mga utos. Pagsisihan ng ating kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa Kanyang kautusan. Kaya ang panawagan sa atin lahat, sambahin natin ang lumikha. Paano ba natin sasambahin ang lumikha? Nasusulat po sa ika-4 na kautusan ng Diyos sa 10 utos. Nasabi doon sa Exodus 20 verse 8 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sa verse 11, sabi doon, sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, at ng dagat at lahat na roon, at nagpahinga sa itong araw. Kaya binaspasan ng Panginoon ng araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos sa aklat ng Revelation sa Kanyang anghel, sambahin na po natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at ng bukal ng tubig. Sa paano? Sa pamagitan ng pagsamba sa araw na Kanyang itinalagang banal na araw, ang araw ng Sabat. Kaya nga po panawagan ng Diyos sa lahat ng dako ay panahon na upang tayo po ay mag-aral ng Kanyang banal na kasulatan at alamin ang nakasulat dito at tignan natin ang ating pamumuhay ayon po sa Kanyang kautusan at sundin na po natin ang Kanyang kautusan, sapagkat pinasusulat po yan. Ang pag-ibig sa Diyos ay pinakadakila at ang pag-ibig sa kapwa ay pariho lang. Subalit po, karamihan sa ating sanlibutan ngayon ang sinasabi, basta mahal ko aking kapwa, okay na sa harapan ng Diyos. Tama po yun, pero kulang. Ang pag-ibig sa Diyos ay wala. Ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ang buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Yan po yung priority ng sangkatauhan, buong katungkulan ng tao. Ang pag-ibig sa Diyos, itong 4 na utos. Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Huwag tayong sasamba sa mga rebulto. Igalang natin ang Kanyang pangalan. At ang ika-4, huwag nating kalimutan ang araw ng Sabado. Sapagkat ang araw ng Sabat ay ginawang banal at pinagpahalan ng Diyos. Nawa mga kaibigan, mga kapatid, itong mensahe na dala ng ating kapalitan mula sa langit ay huwag natin sayangin. Panahon na upang tayo po'y maghanda. Ang banal na kasulatan ay madali po nating kukunin ngayon. Madali po natin itong makuha. Kung mayroon tayong cellphone, mag-download lang tayo ng apps ng Biblia at babasahin natin. Sa pagbabasa ng Biblia, ito po ang sinasabi.
sa Isaiah 34. Tandaan niyo po ang tekstong ito. Verse 16, ang sinasabi ng Panginoon, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangailangan ng kanyang kasama, sapat inutos ng aking bibig at inisan siya ng kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magtuturo sa atin. Dalawang bagay ang gusto nating